Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year po sa ating lahat, at nais ko pong magbahagi ng isang pinaka-importante pong part ng sa Bible, ang tithes and offering. Mababasa po ito, kinuha ko po sa Deuteronomy chapter 14 verse 23. Ang sabi po dito, the purpose of tithe is to teach you always to put God first in your lives. So dito po, the purpose of tithing is to teach you always to put God first in your life. So dito po ang pagbabasa po ng Bible. Yun po ang isang one part of tithing. Yung magbasa ka lang po sa Bible is kind of tithing po yun. Hindi po lagi-lagi is a matter of amount. So, ang tithing po ay pwede po ito sa ginagawa, gagawin, pakikisama. Lahat po ng mabubuti po is ilaan po natin yung 10% na sinasabi po. Kung ang 10% po ay mababasa naman po yun sa Malakay. Sa Malakay po, yun po. So, ang tithes and tithes po, always put God first. Totoo po to. Unang-una po, pagka alam mo na po na sumusunod ka po yung words of God po, unang-una po, makikita po mismo sa sarili po natin, hindi po sa iba. Tandaan po natin, hindi po sa iba, sa atin po. Ang effective way po of teaching sa pagtitithes is makikita mismo sa ating pamumuhay, sa pamilya, around circle of our family. After po that, pwede po natin i-share po sa mga kaibigan, kapitbahay. So, yung iba pong nag-interpret ng tithes and offering, lagi-lagi is amount of matter. Automatic po yun, mga false teacher or teaching po. Kasi napakaliwanag po ang Bible na tinuturoan po tayo para po mabuhay ng maayos. Hindi po mabuhay sa mga doktrina. Yung mga naririnig po nyo o mga nakikita nyo po sa inyong mga congregation, whatever, mahalata po yun o makikita po nyo yun during pag nandyan na po kayo. Hindi nyo po siya masasabi in one day, one week. Makikita po niyan all the hair through years na kasama po nila. Although na hindi po yung masama, but kung susuriin po natin dito po sa abroad, nakikita ko po, most of the time po, mas marami pa po yung baon sa mga utang. Why po? Dahil minsan, pag may ministry ka na, sasabihin nila na kumbaga nakatali na po yung isipan nila na magbibigay ako after the salary. But kung titignan nyo po, ang ating tithes po is pwede po nating ilagay po sa ating pansariling pangailangan. Kasi po hindi po tayo inuobliga ni Lord. Napakalinaw po sa sa New Testament na ang pagbibigay po is kusang loob. So, para po natin talaga ma-determine kung ano nga po talaga ang tithes, magbasa po tayo lagi ng Bible. Huwag po tayong magre-rely lagi po sa mga preaching, kasi po minsan yung preaching selective po lang yun. Lalo na po pag hindi ka po nagbabasa talaga, nagre-rely ka lang po sa sabi ng mga pastor, wala, makukulong ka po yun. Parang preso po yun pag hindi po tayo nagbabasa ng Bible. So, ang effective way of tithing po is pagbabasa po ng Bible, guys. Wala na pong iba. Dahil ikaw mismo po ang makakatuklas, makaka-realize kung ano po yung effective ways of tithing po. So, yung mga nagbibigay po, pero hindi naman po ako against sa pagbibigay sa church, kasi which is ginagamit po yun talaga po sa ng rent, sa mga missionary, sa mga medical mission at iba pa, at etc. Ito lang po ang inyong tatandaan. Pag ang inyong congregations is laging
pag may problema kapatiran ng pera, at ang sabi po niya ay lagi is ipagpe-pray kita, automatic po yun, false prophet po siya. So ibig sabihin, disgrace po ang tawag doon, dahil alam na nga po nila na ikaw ay nangangailangan, pero ang sabi sa'yo is ipagpe-pray kita. So napaka-obvious po na ang mga preacher or pastor po ay sila po yung talagang hindi naaawa sa mga nangangailangan. Ang iniisip lang po lang nila yung salita ni Lord na pinapamahagi sa mga hindi nagbabasa is parang yung ang kabayaran po is pagbibigay ng tithes and offering. Hindi po yun ang nung na-experience ko po yung mga tithes talaga and offering, which is good for the benefit of sa sarili ko po muna. Natuto akong mag-obey. But yung other specific po na sinasabi nila na amount, mali po yun. Ano lang po, ini-scam lang po kayo nila through the words of tithing na nakasulat po sa Deuteronomy. I'm not against kasi I'm not against naman, pero pag mali po yung pagka-relay nila o pagkagamit po nila ng about tithes is ano po na, ang tawag po dun is, sorry sa term, sinasaola po nila yung salita ni Lord. Ang pagta-tithes po is from the bottom of the heart. Wala po yan pilitan. Wala po yung pilitan ang pagta-tithes ng offering po guys. So, I suggest po sharing po para hindi po kayo ma-scam ng mga magagaling na preacher pagdating sa money matters. Magbasa po tayo ng Bible. Aralin po natin, which is napakaliwanag po, di po ba? The purpose of tithing is to teach you always to put God first into your lives. Sabihin into your lives. Napakaliwanag po sa atin muna po sa ating sarili. So hanggang dito na lang po muna, at sana yung magkaroon po ito ng konting idea po sa mga naliligaw po, sa mga na laging nakukonsensya pag hindi nagbibigay po ng tithes every month sa mga may congregation or whatever po. Ang tithes and offering po guys is from the bottom of your heart po. Mababasa niyo po yun sa New Testament na po. Yung Old Testament po na ginagamit nila yun is mostly po yun ang gumagamit nun is Pharisaic. Ang Pharisaic po kasi rules is rules. Doon po sila. Pero pagdating po kay Jesus Christ, ang tithes po na sinasabi po doon is na sa New Testament po ang sabi ni Lord is love. Ibig sabihin ng love, hindi po yun sinasabi na puro na lang pera-pera. Love po is napakalawak po yun ang ibig sabihin po. Kaya po suggest lang po, payong kapatid lang po ako. Kasi nakikita ko po most of the time ang dami pong umuuwing luhaan na kagaya kong OFW na buon naman sa utang, pero ang tagal na sa ministry, ang tagal na 20 years, 30 years na sa congregation, pero noon pa rin ang katotohanan po, pag ikaw po talaga ay nakay Kristo na po, you are transforming your life. Hindi po sa ang pag-serve po kay Lord is not po is competitions. Nakikita po yun sa pagbabago po natin sa ating pong sarili, hindi po sa pagbabago po ng iba, kasi only God can change individually po. So magandang umaga po at happy New Year's po sa ating lahat. Bye bye, thank you for watching.